Good morning mga kabady. Panibagong araw na naman at panibagong vlog. Siyempre panibagong blessing dahil every po sa blessing. Kamusta kayo lahat mga minamahal ko mga kabady? Bago tayo lumusong sa farm ay dadamo na tayo sa hardware mga kabady. Sana nandun din si RJ. Kaya nga nung promise ko sa kanya ay ano natin yung promise natin sa kanya mga kabady na kahit konti lang. Ito mga kabady, hindi naman kalakihan, pero kahit paano makakatulong para sa umpisa ng bahay ni RJ. Ano lang ito, pakonsuelo natin sa kanya kasi sipag naman siya. Kaya maayos naman ito mabaho. Kaya kung ano lang yung makaya, yun lang muna. Diba? Pagka malay nyo, pag meron ulit, dati meron. Ano dyan? Ay. Hindi yun, sakay mo na sa kolong-kolong. Ay, init. Aga-aga. Walang hollow blocks dito mga kabady. Dito tayo sa kabila. Hardware pinuntahan namin, ba't walang hollow block? Hindi yata uso ah. Jay, di na uso yung hollow block. By order na. Ha? Precast eh. Uso Jay, precast. Jay, precast na yung uso. By order daw mga kabady. By order daw yung mga hollow block. Marami daw nakapilang may order. Mauuwi na sa kubong may kusina. Try natin dito wala atin mayan, baka meron. Kung walang may order. Grabe na rin yung presyo ng hollow blocks ngayon mga kabady. 15 pesos tsaka 16 pesos ata. Ay hindi, 16 yata tsaka 17. May tanong natin. Yung number 4 na CHB ay 16 pesos na. Pagkakaalam ko mga kabady. Yung number 5 naman ay 17 pesos. Pati simento mga kabady, simento bakal, lahat tumaas. Bungsod ng pagtaas ng petrolyo yan. Doon naman. Bulagaan kasi yung danay. Ay, kabady. Thank you.
Order tayo dito mga kabady. Buti konti lang yung pa-order dito. Ayun, medyo maisisingit hanggang bukas daw. Order tayo ng 350 hollow block, 16 pesos ang isa. So konti lang yan mga kabady, pero makakasimula na si RJ kahit paano doon. Meron naman na siyang buhangan at semento at bakal. Ay poste. Yeah. Yeah. Ah. Yeah. Okay, mga kabady, pwede na tayo. Magbubuhos muna daw si RJ ng 3 poste para sakaling nga daw bukas ay makapag-asinta na siya. So mga kabady, dito na tayo sa farm at papatubig na. Nandun na ni Harvey yung solar natin. Tapos naikot ko na rin. Ito, naka 3 tudling tayo dito. Ganda sa kalahatian. So hanggat nakatutok yan dyan, pitas muna tayo ng binhi na sitaw bago matastas. Naka isa o 2 sako tayo para pagka may gusto umorder o bumili, diba? Lalo tayo may bibigay. Good morning mga kabady. Handa na natin ang ating solar. Pagpatubig na. Hindi ko pa nalagyan ng bakod hanggang ngayon. So marami nagtatanong pa rin mga kabady na yung solar daw ba natin ay saan kumukuha ng tubig. Siguro mga kabady ay hindi nila natatapos yung video natin or bago nating mga kabady. So ayan, explain ko muna sa inyo mga kabady. Ito po yung ating solar pump, solar water pump mga kabady, na 3 horsepower po yan, na number 4 naman po itong ano niya, output. So yan, 3 pyesa yan, bali ang isang pyesa ay 10 feet, so 30 feet. Tama ba? 3 ba to? Sa dalawat kalahati lang pala, sorry. 2.5 lang to mga kabady. Ito number 4 din to mga kabady, na PVC kulay orange. Kasi mga kabady, yung flexible na nabibili, ang mahal kasi ng per feet. Ang mahal ng per feet nun mga kabady. Per feet kasi ang bentahan. So kung di ako nagkakamali ay 150 ata per feet. Parang ganon mga kabady. Sa ganon ang presyo niya, depende kung saan kayo bibili. So kinumpute ko ay almost ubos tayo na 5,000. So kaya since meron naman tayong PVC ganito, ito na lang ginamit natin. So ito po mga kabady ay hindi po sa deep well kumukuha. Ayan po, konektado po yung tubig na yan sa ilog kabady. Doon sa gawi pa po doon yung yung ilog. Isang farm ang pagitan bago ilog.
Yan po ay pinahukay namin dati sa backhoe mga kabady. Nagpaalam tayo sa may-ari ng lupa dito. Tsaka dito. Nakiusap tayo na kung pwede pahukayin natin itong diretsyo na to para meron tayong mapagkunan ng tubig. Kasi dati doon kami kumukuha mga kabady. Doon sa alam nyo yung gilid na yan, pinakagilid doon mga kabady. Diretsyo yun to. Doon dati nakatutok, Voltron. Yun yung nakatutok namin. Tapos yung lona namin, mula doon sa ilog, papunta pa lang dito. Napakalayo. Saka ang lakas masira ng lona namin doon. Gawa ng malayo masyadong tinutulakan, sumasabog. Nakailang lona tayo diyang bago. Puro sira lahat. Kasi yun, laking menos mga kabady nung nakapagpahukay tayo dyan. Pinahukay natin sa backhoe dati yan mga kabady. So yan, dyan po siya kumukuha ng tubig. Open water po yan. Ibig sabihin po, sapa o ilog, ganyan. Pag po deep well, yun, sa deep well kumukuha. Ayan siya. Napakalakas mga kabady dahil sa dry unit. Dito mga kabady, pwede nyo siyang hinaan. Bawa, yan. Ito, may ano siya, may down tapos up. So pwede na natin lakasan. So nasa ano siya 3,500. Pwede pa nating ay maximum na pala yan, maximum 3.5. So pwede nating ibaba yan 3.4 3.3 3.2. So humihina yan mga kabady. Ano lang tayo sa 3,200 lang tayo. Dahil pamaya-maya ay mas lalakas pa yan mga kabady kasi nga painit pa ang painit. So lalakas pa siya. Yung lona natin, no, napakatigas. Itong lona naman natin ay number 6. Ito, number 6 po yan. Hindi tayo kumuha nung kasize niya na number 4 kasi nga mapupupot masyado mga kabady o mas mahihirapan yung makina. Dito medyo maluwag ang buga niya dyan. Ito na mga kabady, yung buga niya. Nakalamansi. Ang base mo na ta. Tingnan natin kung pwede ko ng grass cutter yung bungad. Pinatubigan natin kahapon. Pag ubra na, grass cutter natin yung isang area maliit doon. Para makabawas-bawas. Nadede na yung mga big. Iaaway-away sila. Okay niya mga buddy, kahit sila dumede, pwede. Ilan dumede, tatlo yung dede dito. Kabila. Ay, sumbong na isa. Rilo na mga buddy. Wala ibigtong agad eh. Nakali. Tumutok dito sa buong. Ayan o, dalawang di pa.
May kalakasan mga buddy, alas 2 ang oras. Ito, nawarak ko. Hawakan ang lona natin. Sayang, 2 pa. Ang gawin ngayon dyan, ay po, putulin na. Putulin sa may sira. Na-adjust natin yung lakas mga kabady. Ginawa natin yung 3,000 lang. Kaya naka 3,200 eh. Tinamad kasi pumunta doon sa panel. Ayan tulay doon sa may makina. Ang dinugtong ko mga kabady, pumutok. Hininaan natin. Masyadong malakas. Naninira ng lona. Wala tayong pamutol dito. Ayari na si Kaka mag-grass cutter ng sitaw. Medyo luminis na uli. Ay, init. Tuloy natin ng pagdugtong ng lona. Okay na. Pagdugtong na tayo mga buddy. Medyo hinaan ko pa. Hinaan kong tupor. Ayaw pa na madugtong. Yan. Lalakas na lang natin ulit. Pero 3,000 lang tayo ngayon mga buddy. Yan, isasagad at nagputukan yung mga lona. Yung mga buddy, hanggat nagtutubig tayo, sinabayan ko na ng grass cutter. Alas 4 ng hapon, ating oras. Pupuspos na natin to. Ito yung grass cutter natin. Itong balit na area dito. Ano, nandun. Patikim lang muna. Ayan. Nandun na tayo sa gawing dulo. Linis na mga buddy. Alam, mabilis matuyo niya. Ano ba tayo? Dito? Bila. Dito. Grass cutter natin. Ano, makapal-kapal na kasing damo eh. Oh. Ay, net. Ano nang spray natin bukas dito mga buddy. Okay. Ubusan natin ng ginto yung ating makina. Refill muna tayo ng gas mga kabady. Tayo maghahasa ng talim. Sabi natin ng kikil. Kahit pa paano tumalim-talim. Kasi mapurol mga kabady, mahirap gamitin. Persado pa yung makina. Gawa ng purol. Kasama na natin. Padungis. Basta mga kabady. Kaya kaputik. Tira pa yung salamin ko. Nabasag. Tanggal yung isang mata oh. Nabasag yung face. Tanggal yung isang mata. Mga talim. Nasa natin sa bahay mga bago. Sira kasi yung grinder namin dito. Ayun ang pumutol. Dalawa na yung busan na
matalim mga kabady oh. Makakapal na. Kailangan nasahin natin. Ungol lang ng ungol yung makina. Pumutol. Isang sako na si Kaka na ano, binhi oh. Body oh. Yan. Tapos yung pinitas niya kahapon ng hapon bago kami umuwi. Ito. Sa megit 2 kilo yan. Yan oh, piliin pa talaga. Saka natin pipilihan mga body. Para matanggal natin yung mga maliliit na buto tsaka yung may sira. Yung mga ganito pero di na sumama dyan mga ganyan. Dahil natin dito okay pwede na ata. Pwede tayong tubig mga buddy, pang spray natin bukas bago tayo muwi. Hey, puno na yung ating drum mga buddy. Update muna tayo, sitaw natin. Inisitaw natin mga buddy oh. Palabas na yung talbos. Medyo healthy naman. Tsaka medyo maganda-ganda na rin mga buddy. Ito yung sitaw natin na pangalawang tanim dito sa may kalamansian. So yun na, doon di pa natin nababagbag mga kabady yung balag. Kinukuha ng panikaka ng bini. Yung sito natin sa kabila, yun nagkasakit mga kabady pero nakaka-recover naman na. Sana ay makatsyempo ng maganda sa presyo. Kumita-kita naman. Pero ito mga kabady, ang ganda oh. Katataba ng ano, talbos niya. Tapos ang lalaki ng dahon dun oh. 2 beses na tayo nagpapataba dito sa kalamansi, sa sitaw natin na to. Ay, mga kalamansi natin dito medyo malaki na rin. Mumulaklak na. Yan mga buddy oh. Kailangan na rin natin patabaan yung mga kalamansi natin yan. Siguro mga 1 o 2 tubig pa. Apply na tayo ulit ng pataba para bumulas-bulas. Dahil ano na yan, 1 taon na yan. Grabe kasi angat ng pataba mga kabady. Biglang mahal talaga. Uwi na tayo. At oras na mga kabady, 6:15 ng hapon. Uwi na tayo.